Hi everyone! Welcome again to my channel. At ngayon guys, isi-share ko sa inyo kung ano yung ginamit kong fungicide para sa aking mga succulents. So ito yung gamot na ginamit ko nung nakaraan na nag-spray ako. Itong Daconil. Ayan, Daconil 1000. So pwede siya sa powdery mildew. Ayan, marami siyang pwedeng paggagamitan. Pwede siya doon sa yung itim-itim na dot sa inyong succulents, di ba? Minsan napapansin niyo na sa mga ganitong variety, sa mga jelly beans or sa iba pang mga succulents na madali lang nagkakaroon ng mga itim-itim sa dahon. Ayan, pwede din to siya, ang Daconil 1000. Ayan. So, ang sinusunod kong dosage ay yung pang houseplant. Pwede siya sa houseplant. So, yun yung sinusunod kong dosage para sa aking mga succulents. And then, kung halimbawa, konti lang yung pag-i-sprayhan ko, ayan, ito yung ginagamit ko. Hindi ko na kailangan pang maghalo. Ito. Ayan, Binica spray. So, pwede siya sa powdery mildew. Pwede din siya dun sa mga itim-itim na ano. Ayan, nakalagay dyan sa baba. And then, pwede din siya sa mealybugs, sa mites, ayan, meron dito, ayan. Ito siya. Kung yung pag-i-sprayhan ko ay konti lang, so ito yung ginagamit ko kapag konti lang yung i-sprayhan ko. Pero pag halimbawa maramihan na, or lahat sila gusto kong i-sprayhan, ito, ayan, ito yung ginamit kong fungicide. So, gumamit din ako nung powder. Bago mag-summer, ang ginamit ko ay yung powder, hindi ito. Yung powder na hinahalo. Meron akong video, number 142 yata na video. Yun yung ginamit ko ng bago mag-summer. Yun yung pinang-spray ko sa aking mga succulents na fungicide. So, ngayon, ang ginamit ko naman ay ito. Ayan. So, yun lang guys. Yun lang yung ginagamit kong pang-spray ngayon. And then, nandito nga pala tayo sa aking mga cluster side ng aking mga halaman. So, yung iba guys, tina-transfer ko na pakunti-kunti doon sa kabila kong patungan. Kasi, mas maano doon, mas mainit-init doon kapag winter time. Kasi nga, nakadikit siya sa bahay. So, ito kasi, ayan, wala tong ayan, napaka-lamig dito banda. So, yung iiwan ko dito, itong mga nakatanim sa mga malaking pots tulad dito, ayan, mga cluster. Ito yung maiiwan dito. Tapos yung iba, katulad ng mga ganito, ito kasi yung dahon niya ay patulis. Sayang kasi kapag nasira yung dahon, ililipat ko dun sa kabilang kong patungan. Ayan. Tapos ito, ipapasok ko to sa bahay kasi ito ay maselan sa winter. Ayan, ito si Peach Pride. Tapos meron ako doong isa, Macronata. Ayan, ito si Macronata. Ayan. So, ipapasok ko to sa bahay. Tapos, nandito nakalagay ang aking ayan, si Grande Senza. Yung bagong ripat, nandito siya. Ayan. Si Robitent. Ayan, ito na yung latest niya. Ayan, oh. Marami na siyang baby. Ayan, naglabasan na bagong pups. And, ayun, unti-unti na akong naglilipat ngayon. Nagre-rearrange ang aking mga succulents. So, ito din, ko din to. Ayan, ang ganda. Ganda ng kanyang tip, guys. Ayan. So, ngayon nga palang umaga, guys, pagkagising ko, unang frost ngayong taon. Nag-frost kaninang umaga. So, unang frost ngayong taon. Ayan. So, okay pa naman sila. Kahit ganito lang sila. So, yung plastic cover, hindi ko na inangat kasi hindi naman masyadong mainit. Kahit pa maganda yung panahon, hindi na masyadong mainit ngayon. Biglang lumamig guys, i-compare nung last week. So, ganito na yung latest nila dito. Ayan. So, ito si to guys, si Graptoveria Moon Glow. Ayan. So, isang puno lang to guys. Kinatings doon sa pinakagitna. So, ayan, mga bagong pups yan na naglabasan doon sa hined cut. So, yung head nito hindi ko na alam kung saan. Ayan. So, pinakapuno siya and then kinatings ko lang. At ayan, nagkaroon siya ng mga maraming babies. Ito yung Agavoides na ayan. Ayan, yung pangalan niya. Agavoides cross polydonis. So, nakatanim siya doon sa pahabang pot.
Kaya lang tinanggal ko kasi marami siyang itim-itim sa dahon. So yung itim-itim na wala na. Ayan, nag-dry na yung mga itim-itim sa dahon. Inatake kasi siya ng mites nung summer. So ayun. At napalitan na siya ng mga bagong dahon niya. Ayan. So dito ko siya nilagay sa pabilog na pots. Ayan. Ayan. Ito yung ito din niripat ko din siya. Ayan, bago na yung pot niya. Si Koi Gokoro. Ayan, bago na yung pot niya. So, yung tinanggal ko dito na dahon guys, hindi pa nag-baby. Ayan, wala pang baby. And, ayan. Ito din na damage din to nung summer. So, ayan, bumalik na yung kanyang ganda. Bagong baby na naman sa baba na lumabas. So, ito yung pinakapuno. Ito lang yung tinanim ko. And then, ito mga bagong pops yan. Katulad ng ganyan guys. Oh. Katulad niyan. So, nag-cluster siya. So, ang pangalan nito ay ito yung pangalan. Ayan. Hagiana. Ayan, si Hagiana. So, ayun. And, ito din, niripat ko na din siya. Nilagay ko siya sa malaking pot kasi yung baby nahirapang lumabas. Ayan. Ito ay si Agavides Miranda. Ayan. Tapos, ito yung pinaka-mother plant ng aking musan. Ayan. Ito yung pinaka-unang musan ko, guys. Tapos, mayroon na siyang mga babies. Ayan, oh, diba? Malaki na yung mga babies. 4 na babies. So, dito ako kumuha ng mga dahon para i-propagate. Ito yung pinaka-mother plant. Dito ako kumuha dati ng dahon na i-propagate. So, ayan. Nag-cluster na siya. So, hindi ko na tinanggal yung baby para cluster siya. Ayan. Tapos, ito na yung si Snow Bunny, guys. Ayan, malaki na, diba? Nung tinanim ko dyan, meron akong video na tinanim ko to dito. Medyo maliit pa sila. Ngayon, ayan guys. Lumabas na sa pot ang kanilang dahon. Ayan. Ayan na yung hitsura niya ngayon. Tapos, ito yung mga kinatings ko na lemon rose. Ito ay mga baby lang. So, ito lahat baby yan na kinat ko doon sa mother plant. Tinanggal ko sa mother plant and then pinag-isa ko na lang sila. Tinanim ko sila dito. Ayan silang lahat. So ayan na yung itsura nila ngayon. Ayan. Ito din na damage din to nung summer. Itong si Olivia. Ayan. So ganito na yung itsura niya ngayon. Medyo umukay na siya uli. Kasi ito guys talagang kinain yan ng mga mites. So, kita ninyo yung mga itim-itim sa dahon. Yan pa yung, pinagkainan ng mites. Ayan. Pero ngayon ay umukay naman siya. Ayan. Inisprehan ko ng gamot. So, bumalik naman siya sa dati. Ayan, si Olivia. Binili ko lang yan. Kung nandito kayo sa Japan, ayan. Ayan yung, seller. Si Daiso. Ay! Sa tagal. Sa sobrang tagal na, ayan. So, sa Daiso ko lang to binili, guys. Ayan. So, isang puno lang to. Ito lang yata, oh. Ito yata ang pinakapuno. So, isang puno lang to. Tapos, nag-anak-anak na lang siya. Yan, mga anak-anak na yan. Ayan. So, ito, gumanda siya, oh. Bluish ang kulay niya, guys. Ang ganda. Ayan. Ayan yung pangalan, guys. Ayan. And, ayan. Diba maganda yung pagkaano niya, guys. Ayan, paikot. Ayan, paikot siya. So, inikot-ikot ko siya kasi yung namin ngayon, yung sunlight namin, nasa baba na. Kung napapansin ninyo, ayan, patagilid na yung sikat ng araw, 'di ba? Hindi na siya sa taas. So, kapag autumn and winter, yung sikat ng araw nasa gilid. Kaya yung succulents din, yung mga din nila, mga rosette din nila, tumatabingi. Naghahanap kung saan araw, doon sila pumupunta. Tumatabingi sila. Kaya iniikot-ikot ko sila kapag autumn and winter, ayun, iniikot-ikot ko sila para hindi sila patabingi yung rosette nila. So, yun lang guys. At pupunta pa ako sa bukid at magsusukat ako ng susukatin ko yung ginagawa kong mini greenhouse garden ko. Susukatin ko kung gaano kalaki yung niya kasi bibili ako ng plastic cover
baka maabutan na ako ng winter at hindi ko pa natapos. Ayan. So, thank you so much for watching guys. At maraming salamat sa inyong laging panonood at support. So, see you on my next video. Bye-bye!